kamustahin natin yung mga breeders natin na isinalang nung mga nakaraan, at nung huling kita natin sa kanila ay isang itlog pa lang yung inilalabas ng ating mga alaga, samantalang ito wala pa to nung mga nakaraan. Pero ngayon mga kalapatids, dahil matagal tayong nawala, tagdadalawang itlog na yan at fertile lahat yung ating mga isinalang. Sayang na nga lang at hindi ko may papakita sa inyo, sa mga kanubi natin, kung ano yung itsura nung actual na fertile na itlog o yung may similya. Dahil pag itinapat natin sa ilaw yung itlog nila, hindi na magpe-penetrate yung ilaw niyan, dahil inilabas nila yan nung, kung hindi ako nagkakamali, October 11. Ano ng petsa na ngayon? October 25 na ngayon. At ilang araw na lang expected natin na mapipisayan dahil 18 days. Okay? So malalaki na yung nasa loob niyan. Kaya pagka inilawan natin yan, wala na, hindi na magpe-penetrate yung liwanag. Hindi na natin makikita yung ugat-ugat dahil buong sisiw na yung nasa loob niyan. Ang magagawa na lang natin ngayon ay hintayin na mapisa etong mga inakay na ilalabas ng ating mga alaga. So meron tayong ina-expect na 6, dalawa yan mga kalapatids. Pero ito, mga inakay na ilalabas nito, dun to sa ating kalapatids. At kapag kaganyan nga malapit na mapisa yung ating mga ina-expect na mga painakay natin, ay nagtatambak na tayo ng patuka. All the time meron kailangan silang matutuka, at syempre tubig. So sa susunod na mga pagkakataon, etong ating mga ibon ay lalagyan na natin sila nung sinasabit na tubig dyan, yung auto drinker, para anytime may access yung ating mga alaga. Iniiwasan ko lang pagka ganitong naglilimlim pa lang sila, kasi ayoko yung masyadong makalat, mabasa. Okay, pero wala namang problema kung nakababad yung tubig, wala namang problema yun, maganda nga yun kaya lang iniiwasan ko yung masyadong messy, dahil medyo mahigpit yung schedule natin ngayon, at eto may sakit pa tayo nung mga nakaraan, at ang kasalukuyan tayo nagpapagaling, medyo namamaga pa yung ating sinusitis, kaya hindi ako ganong umaakyat dito sa ating flyer slope, pati dito sa ating mga alaga sa breederan, kasi nga ay para maiwasan yung exposure sa mga alikabok. Okay, kaya pagpasensya nyo na mga kalapatids, at ngayon lang tayo nakapag-upload, yun ang dahilan. Pero gano'n pa man, ayan mga kalapatids, nakatutok naman tayo sa mga ginagawa nating pag-aalaga, lalo na particularly dito sa ating pagbibreed. Ayun mga itlog ng ating mga alaga. Uy, may crack na to mga kalapatids. Ayun ayun ay, hinarangan. May crack na yan. So in-expect natin na mapipisa na yan. Kaya ang gagawin ko, bukas o mamaya siguro pagkatapos nating mag-video, lalagyan ko na yan sila separately, tagi-isang auto drinker yung sinasabit lang, para anytime may access sila, at saka tatambakan na natin yan ng patuka, dahil pagka once na may mapisa, lalo na to may crack na, once na mapisa, may maisusubo agad yung ating mga alaga, may access sila dun sa kailangan nila, patuka, tubig, saka syempre mga minerals na gagamitin nila sa pagsusubo sa ating mga alaga. Kaya bilang preparasyon pa rin, ito mga kalapatids, maghahalo ulit tayo ng mga minerals na ibibigay natin sa ating mga ibon, kasi kailangan nila yan at ng kanilang magiging inakay. Ayan, halo-halo na natin kagaya ng mga ginawa natin nung nakaraan. Hindi naman tayo maselan mga kalapatids. Ayan, tapos etong ating hinahalong ito yung ibibigay natin sa kanila. Yan mga kalapatids, tinutukan na nila yung mga minerals na inilagay natin doon sa kanilang patukaan. Okay, ito yung dalawa. So all set na tayo dito mga kalapatids. Punta naman tayo dito sa ating mga flyers. Eto, may nagtatanong sa atin, naalala ko, ang tanong niya ay ano daw ba ginagawa natin, bakit daw parang hindi dumadami yung ating mga alaga. O nga naman, kasi kapag ganitong sistema na natural system, kung saan yung mga hen at yung mga cock natin ay magkasama sa isang kulungan, yan yung natural system mga kalapatids, nakanubi. So ang isang malaking disadvantage yan ay mabilis na pagdami, dahil nga patungan ng mga yan, makakapag-breed yan all year round. So dadami yung ating mga alaga. So ngayon, bakit hindi dumadami yung ating mga ibon? Unang-una dyan,
kinokontrol natin populasyon sa pamamagitan ng paghihiwalay dun sa mga cock at saka hen natin. Kung mapapansin nyo mga kalapatids, ng mga nakaraan, nakahiwalay yung ating mga breeders. Ito, balik tayo dito. So itong mga yan, yung mga cock dyan magkakasama, tapos yung mga hen nila na mga pares ay nakahiwalay. Matatandaan nyo, dito nga natin nilalagay, di ba? Ginagamit natin yan para maiwasan yung contact nila sa isa't isa. Pero hindi maiwasan, kagaya dito sa ating flyer slope ngayon, may cock dito, ayan. Tapos ito, si Zel, yung ating may puyo, nagparisan na yan mga kalapatids, kasi nga nagkaroon ng one eye cold to, so naitsapwera siya, dapat yan ang pares niya. Pero okay lang yan, hindi naman natin siniseryoso yung parisan nila. Bagamat na nagpapatungan yan at pwede silang mangitlog, o yung hen, pwede mangitlog, okay, natin, dinidiscard natin, inaalis natin yung mga itlog dahil hindi naman talaga design yung ating mga alaga para mag-breed, dahil iba rin yung ating pinapatukan sa kanila, dahil yung pinapatukan natin ay malaking factors yan sa ating mga alaga. Kapag ka nagbibigay tayo ng more on protein, rich in protein, ayan, malaki ang tsansa na mabilis mangitlog yung ating mga alagang naririto. Pero kapag ka binibigyan natin silang light feed, mga rich in carbohydrates gaya ng barley at yung mga ibang tawag doon, yung parang trigo, ayun, with hindi ma-encourage yung kanilang katawan, yung kanilang sistema ng mangitlog, kasi more on energy yung binibigay natin sa kanila. Pagka mga protein, ayan, so isang factors din yung ating pinapatoka. Kaya okay, pwede silang mangitlog pero lumilit yung tsansa. Ngayon kung may ilabas mang itlog yan, yun nga, gaya ng sinabi natin, dinidiscard natin yun dahil hindi naman design itong ating mga ibon na to para i-breed, dahil hindi natin sila na prepare gaya ng pagpe-prepare natin dun sa ating mga breeders. Ito mga to ay mga flyers, okay? So yun yung mga factors. Makikita nyo, nakokontrol pa rin natin kahit papaano yung ating yung bilang ng ating mga alaga. Pero mas maganda talaga may separate yung cock nyo at saka yung hen. Unang-una, mabilis disiplinahin yung mga ibon, at the same time makokontrol nyo yung populasyon ng inyong mga alaga. So, yan, sana kahit pa paano nakapagbigay tayo ng idea dun sa ating kalapatids. Sa ngayon, magpe-feathering na tayo mga kalapatids. Nasaan na ba yung aking gunting? Kukunin ko lang, saglit lang. Ito. Magpe-feathering na tayo. So, maggugupit tayo ng mga pakpak ng ating mga ibon. Yung mga pang SDR natin. Sasabak natin to lahat sila sa SDR. Walang exempted sa kanila. So, gugupit lang tayo nung 1 cm siguro yung ating gugupitin para kahit paano ay makapagparonda pa rin tayo mga kalapatids. Marami na tayong ginawang video dyan sa pagpe-feathering na yan, po force feathering, ano yung silbi nyan, ano yung bakit tayo nagsasagawa nyan, ilang araw bago tumubo, lahat ng yan sa mga previous episode natin, ayan, ilalagay ko dyan, panoorin nyo na lang yan mga kanumbi, balikan nyo na lang. So hindi ko na papakita yung pagpe-feathering ko mga kalapatids para hindi na rin ako mahirapan at hindi na rin tayo magtagal. Samahan nyo pa ako. Okay mga kalapatids, so ito na yung mga pinaggupitan natin sa kanila. So about 1 inch, pero ang preferred natin ay 1 cm lang yung haba. Okay, so ito na sila mga kalapatids. Gupit na yung mga pakpak nila, pero kaya dahil maliit lang yung ginupit natin, ay kaya pang rumonda ng mga yan. Medyo ano lang sila, mag-e-effort lang sila ng kaunti, pero walang magiging problema, kaya niyang pumitik, kaya niyang rumonda. Okay, so makakapagparonda pa rin tayo kahit naka-feathering yung ating mga alaga dahil hindi naman natin hinabaan. Pero kapag binunot na natin yan after 10 days, kasi kailangan natin pasingawin yan ulit mga kalapatids ng kanubi, kailangan pasingawin yan dahil pagka rekta binunot natin yan ay magdudugo yan at masakit yun sa ating mga alaga. Pwede pang madamage yung mga pores or yung mga nerve na nagdugtungan doon sa kanilang mga pakpak, yung mga ugat ng pakpak nila. So hindi maganda nang gawin yun, kawawa yung ating mga ibon. Kaya maghihintay tayo ng 10 days, sa iba 7 days, pero akin 10 days na para talagang tuyong-tuyo na. Kasi yung pinaggupitan natin ng pakpak, saan na yun? Ito, buha tayo. Mapapansin nyo, may stem to sa gitna, yung may pinakabuto or buto ba yan tawag dyan, yung ayun, yung ugat yung sa gitna, ayan. So pag pinutol natin yan, exposed na yon yung nerve dun sa kanilang pakpak, exposed na yon sa hangin, matutuyo na yon. Then after 10 days wala nang dugo yan pag binunot natin, at hindi na rin masakit
para sa ating mga alaga. Okay? At kapag binununutan nga natin sila, hindi na siyempre hindi na tayo magpaparonda. Dito lang sila dahil delikado 'yon. Baka mamaya pumitik sila, mahulog sila sa baba, mayari sila dun sa mga predator, mga pusa at kung ano-ano pa. Kaya hindi na natin sila pararondahin kapag nag-feathering na tayo. Okay? Shout out dun sa ating kalapatids na si Sir ZDMZ ng Holy Spirit Quezon City. Ayan, nag-feathering na ako. Pwede ka na rin mag-feathering kasi sabi niya sabay daw kami mag-feathering. Inform natin siya pagka magpe-feathering tayo. Okay? So ayan mga kalapatids, yan muna ang update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Hirap yung ating mga ibon, no? Pero kaya pa rin. Double effort lang. Yun, yung isa medyo naglulugon pero malipad pa. Nakalipad. Kinabahan ako kasi medyo hirap lumipad yon dahil matindi yung paglulugod niya. Pero anyway, nakalipad naman at maganda yan para ma-exercise yung katawan nila dahil nagdo-double effort sila dahil nga naka-feathering yung kanilang mga pakpak. Okay, mag-like, comment, share sa video ito kung yung nagustuhan. Suportahan ang ating Facebook page. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo na mga kalapatids para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Taas pa rin lumipad. Ingat kayo mga kalapatids hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam. Galing.